The physical things that people do. So usa ka lawas nun nga din butang nga din ginabuhat You think sa tao. You think about fornication. So naguna-una o mahitungod sa pagkilawas. You think about idolatry. So naguna-una mahitungod sa ganing simbag Dios-Dios. Or even drunkenness. O din sa pagkapalahubog. But there's also sins of the spirit. Apan adunay sala mahitungod sa espiritu. These are things that are not easily seen on the surface. So kini siya usa ka butang nga dili gayon siya nga dali nga makita diha sa panggawas. We can put on like a Pharisee. So kani siya sama sa gihimo o din sa mga parisyo. Where we are doing the right things physically. Nga din sila nagabuhat sa mga maayong nga butang diha sa yarang panglawas sa ilang kaugalingon. But there is spiritual wickedness in our hearts. Apan adunay kining dautan o diha sa dautan nga bahin diha sa ilang sulod. So I want to specifically talk about forgiveness. So ako nga igasulti kaninyo kining mahitungod sa pagpasaylo. And I believe some of you today will be set free. Ako nagatuo nga din pipila o usa ka nato o din kitang tanan nga din mahigawas. That whatever unforgiveness you are holding on to, Nga din adto naman siguro yung mga gipanggunitan nga dili pagka mapinasayloon. you can leave it at the cross today. Nga din ato ka na nga biyaan diha sa cross. Whatever pride you are holding on to, Nga bisan unsa man nga din gambo nga din anaa nagagunit kanimo. you can leave it at the feet of Jesus Christ. Ato nang biyaan diha sa tila ni Ginoong Hesus. These are sins of the Spirit. Nga kini siya mga sala diha sa espiritu. These are sins that lie deep in the heart of man. Nga din kini siya nga sala nga din anaa nagalublob diha sa pinasulong nga bahin sa tao. And we must be free. Nga din kinahanglan nga mahigawas. Amen? Amen. So, we're going to go to Matthew 18, verses 21, all the way to verse 35. It's a long passage, but this passage gives us the Bible doctrine of forgiveness. So taas-taas kini nga mga bersikulo atong pagabasahon pero kini maghatag kanato may tungod sa pagtulunan may tungod diha sa Biblia kasulatan. So I'll just have Pastor Mike read and Sa Mateo 18:21 magsugod until 21 through 35. 35. Kunya midool si Pedro ug miingon kaniya, Ginoo, hangtod ba makapila makasala ang akong igsoon batok kanako ug pasayloon ko siya? Makapito ba? 22 si Jesus mitubag kaniya, wala ako mag-ingon kanimo nga makapito o dili kapituan kapito. 23 busa ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga buot magahusay sa mga bayaranan kaniya sa iyang mga ulipon. 24 sa pagsugod niya sa husay gipatubang kaniya ang usa nga nakautang kaniya na 10,000 ka talanton. 25 og sanlit dili man siya makabayad ang iyang agalo nagsugo nga ibaligya siya uban ang iyang asawa ug mga anak ug ang tanang iyang gihugtan aron kabayran ang utang. 26 busa ang ulipon niya pa ug kaniya nagpakiluoy siya nga nagingon, Senyor, ang angan-angana una ako ug pagabayran ko ra ikaw sa tanan. 27 ug ang agalon sa maong ulipon naluoy kaniya ug iyang gibuhian siya ug gipasaylo ang utang niya. 28 apan ang maong ulipon sa iya ng paghigula nakasugat sa usa sa iyang mga masig ka ulipon nga nakautang kaniya usa ka gatos ka denaryo og sa nakuptan niya siya sa liog gituok siya niya nga nagingon, bayri ako sa imong utang. 29 busa ang iyang masig kaulipon niya pa o kaniya nagpakiluoy siya nga nagingon, angan-angana una intawon ako ug pagabayran ko ra ikaw. 30 apan wala siya mosugot og milakaw og iyang gipabilanggo kini
hangtod nga makabayad sa utang. 31. Ug ang iyang mga masigkaulipon sa pagkakita nila sa nahitabo na subo pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug ilang gisuginlan siya sa tanang nahitabo. 32. Busa ang maong ulipon gipatubang sa iyang agalon ug giingnan siya niya, ikaw dautan nga ulipon, gipasaylo ko ikaw sa tanang mong utang kay nagpakiluoy man ikaw kanako. 33. Dili ba usab unta maluoy man ikaw sa imong masig kaulipon, maingon nga gikaluy-an ko man ikaw. 34. Og sa kasuko gitugyan siya sa iyang agalon ngadto sa mga magsasakit hangtod makabayad siya sa iyang tanang utang. 35. Ingon usab niana ang pagabuhaton kaninyo sa akong amahan nga langitnon kun ang matag usa kaniya dili sa kinasingkasing magapasaylo sa iyang igsoon. Amen. Naminaw pa mo? Praise God. This scripture gives us a full picture of what the Bible teaches, not only about our forgiveness, but how we forgive others. So kini mao nga ato nga gibasa naghatag nis kinatibuk-an gayon mahitungod sa paghatag o pagpasaylo. Amen. Matag usa kanato. So, magamputa. Father, I just ask you today that you will speak, Father, through your word, by the power of your Holy Spirit. God, I know there are people in this very room that need to forgive. Father, their spouse, their family, their enemies, even their fellow church members, whoever it may be, God. Lord, and this spiritual pride or whatever thing we have, God, Lord, I pray today there will be a great freedom and forgiveness that will go through this place, God. Lord, we just give you the glory today in Jesus' name. Amen. The first thought I want to speak to you is that forgiveness is not optional. So una nga butang ako nga isulti kaninyo ang paghatag o pagpasaylo dili ni kay pagkapilian o pagpili lang. Jesus said, if you do not forgive men their trespasses, your Father in heaven will not forgive you. Sa Ginoong Hesus nagaingon kung dili ka mo makahimo sa paghatag o pagpasaylo sa mga kalapasan sa inyong igsuon, so ang akong amahan ato sa langit dili usab makahatag pasaylo kaninyo. Now, Jesus says in verse 22, he said, I do not say up to 7 times, but 70 times 7. Sa Ginoong Hesus mitubag diri sa versikulo 22, wala ako magaingon kanimo nga makapito kundi kapituan kapito. He's painting a picture of our forgiveness being endless upon others. So iya kini nga gihatag nga din sa hulagway nga ang paghatag dayeg pagpasaylo wala gayud kini siya kinutuban. 70 times 7. So 70 ka pito. That's 490 times. 490. Jesus is giving an example of endless forgiveness. Sa Ginoong Hesus siya naghatag og usa ka ihiplo may tungod sa walay kinutuban nga din paghatag og pasaylo. Now he starts first by showing our salvation. So kini nagasugod sa pagpakita una diha sa atong kaluwasan. That's what verses 23 through 27 are. That's the salvation of the sinner. So kaning bersikulo 23 ngadto sa 27 kini siya nagahisgot may tungod sa kaluwasan sa usa ka makasala. This man owed a debt. So kini mao nga kining tawo siya nakautang. And it was a debt so great he could never pay it. So ang iyang utang hilabihan kadako ug dili gyud niya mabayaran. And all he could do was ask mercy from his master. Og wala gid siya laing gibuhat gawas sa paghatag ug pagpakiluoy maghangyo sa iyang agalon. This speaks to every one of us. So kini siya nagapakigsulti sa matag usa kanato. We owe the debt of sin. Kita nakautang
niya nang maong utang sa tungod sa kasalanan. It's a debt we could never pay. Mao kanay utang nga dili gyud nato mabayaran ani bisan kinsa. There's nothing we can do to pay for our Wala gayud sins. kita igong mahimo aron nga pagabayran kanang atong sala. All we can do is ask mercy from the So Master. usa lang gyud kabutang nga din natong mahimo kanang pagpangayo ug pagpasay kaluoy ug pabor pasaylo sa atong agalon. Because our debt was paid by another. Tungod kay ang ato nga kaning utang bayran sa lain. So that's what he's speaking about, this servant. And it says in verse 25, he was not able to pay, and his master commanded him to be sold with his wife, children, and all that he had, that payment be made. Diri sa 25, tungod kay dili siya makabayad, so ang iyang agalon nagsugo nga ibaligya siya, iyahang asawa, iyang mga anak, ug ang tanang mga butang nga gihuptan niya. See, sin will make you lose everything. So ang sala di ay makapawala kini siya sa halos tanang mga butangan niya kanato. This man was going to lose everything. So kini mao nga tawo siya nawad-an sa mga butangan na kaniya. In our sin, we would lose our very soul. Nga din ang atong tungod sa atong sala, bisan ang atong kalag mawad-an. But God, who is rich in mercy, Apan ang Dios aduna say kadato diha sa iyang kaluoy. forgave us our Nga din sins. nagahatag og pasaylo sa atong sala. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Sa Episo 1:7 nagingon dito diha kaniya aduna kitay pagkatinubos tungod sa iyang dugo tungod o diha adunay pagkapinasaylo naagi siya nga biling dugo. So it says in verse 27, the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. Og ang agalon sa maong ulipon naluway kaniya og iyang gibuhian siya og ipasaylo ang utang niya. That's you. Ikaw na og ako. Are you a Christian? So ikaw Kristohanon ba? Have you been forgiven? So kita mga pinasaylo na. The master has released you of your debt. Kaya ang atong agalon iyan at kita nga bayran ang atong utang ug iyang atang gipasaylo. By the blood of Jesus Christ. Inaagi sa miling dugo ni Ginoong Hesus. And then this is what we do. It says in verse 28, but that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and he laid his hands on him, took him by the throat, saying, pay me what you owe me. Sa 28, mao kini ang gibuhat sa gipasaylo nga ulipon. Apan ang maong ulipon sa iya nang nahigula. Paghigula nakasugat sa usa sa iya mga masid ka ulipon nga nakautang ganiya usa ka gatos ka denaryo o sa nakuptan niya siya sa liog gituok niya o siya niya nga nagingon bayri ako sa imong utang. Notice it said his fellow servant. So diri ato nga sayran nga diin kini siya masig ka iyang masig ka ulipon. This is our fellow Christians. So kini siya sama sa matag usa ka Kristohanon. The master forgave him, So ang agalon nagapasaylo kaniya. but he went to his fellow servant Apan siya niadto siyang masig ka ulipon who owed him a small debt. nga diin nakakuha o nakautang pod kaniya gamay ra gyud nga bili. And he took him by the throat Og iyang nagikuptan kini sa liog and he said, pay me what you owe og me. niingon siya bayri ko sa imong utang. Now, if you continue to read, he shows no compassion. Ug kung imo na nga padayon pagbasa nagapakita siya nga wala kayo'y kaluoy. This man who had been forgiven Apan kining mao nga tawo pinasaylo na sa iyang such a agalon. great debt, Nga diin gikan sa dako kay niyang utang. he couldn't forgive this small debt. Apan wala siya makahihatag og pasaylo sa nakautang niya og gamay. Have you ever been hurt before? So inyo ba ning nadunggan sa una? Ako put. So, Oh, sa tanan. ta. Right? But I promise you this. No matter how bad you've been hurt,
So bisan unsa wa ni gibase sa unsa man kasakit nga imong nagian. It doesn't compare to the weight of eternity of your sin against God. So dili kini kakumpara may tungod diha sa walay katapusan unya nga diin dapat nga kita pinasaylos Ginoo. And so he throws his servant into the debtor's prison. So iyahang gipabilanggo kining mao nga masig kaulipon. He shows no mercy. Nagpakita siya nga wala gayud siya kaluoy. And it said the master found out about it. Og nagingon diri nga ugang agalon nakahibalo niini. And verse 32, you wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me. So giyang giingnan ang agalo ang ulipon nga yang ipasaylo sa dako nga utang adin nga tungod kay nagpakiluoy siya niini. And he says in verse 33, should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? Sa 33, dili ba usab unta maluoy man ikaw sa imong magsig kaulipon maingon nga gikaluy-an ko man ikaw? Where is our compassion? So sa asa man imong kaluoy? Where is our mercy? Asa man ang imong pagkamaluluyon? Jesus said they will know you are my disciples by the love of God. Sa Ginoong Hesus nagaingon nga mailhan kita nga din kita iyang mga tinun-an pinaagi sa gugma sa Dios. Now, we see in verse 34, and his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. Sa 34 og sa kasuko gitugyan siya sa iyang agalon ngadto sa mga magsasakit hangtod makabayad siya sa iyang tanang utang. Unforgiveness is a prison. So kani din pagkadi mapinasayloon usa kini siya ka bilangguan. And you will end up in a place of torment. O kini siya mohatod kini ngadto sa tumoy nga bahin nga tungod sa pagkasinakit. The Bible speaks of the root of bitterness. Ang Biblia nagasulti may tungod niya ng sa kaning dunay gamot sa kapaitan. It defiles all who are around it. Kini siya hugaw may tungod sa tanang nga naa sa imong palibot. And there is no peace in unforgiveness. O wala gayoy kalinaw kung dili ta mahimong pinasayloon. You are putting yourself in a prison. Imong gibutang imong kaugalingon sama sa usa ka bilangguan. And look what he says, verse 35. Here's how we know he's speaking to us. So kini siya nagasulti may tungod kanato. So my heavenly Father will do to each one of you if you do not from your heart forgive your brother his trespasses. Ingon usab ni ana ang pagbuhaton kaninyo sa akong amahan nga langit nun kun ang matag usa kaniyo dili sa kinasingkasing magapasaylo sa iyang igsoon. Jesus gives a warning. Sa Ginoong Hesus naghatag siyang pasidaan. You will be delivered to the tormentors. So kay gusto siyang mahigawas kita ni anang unyang kining pagkasinakit. I want to say this very clearly. The power, let me say this, unforgiveness will open the door to demonic power in your life. So ang pagkadili mapinasayloon, mag-aapli ni siya pultahan may tungod niya na nga mga buhat sa demonyo diha sa imong kinabuhi. If you are holding unforgiveness in your heart, kung magagunit ka niya ng dili mapinasayloon sa imong kasingkasing, you are opening your mind to the torment of Satan. Imuhang gibuksan ang imong hunahuna may tungod sa pagsakit ni Satanas diha kanimo. So it's very clear. Now, let's go to Matthew chapter 6. Matthew 6. And remember the Lord's Prayer. Jesus said, forgive us our debts as we forgive others their debts. Patong inumduman ang pagtudlo na Ginoong Hesus sa mga pagampo. Now, right after that, in verse 14, after Jesus teaches the Lord's Prayer, he says, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.
Verse 15, but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Sa versikulo 14, kay kung mopasaylo kamo sa mga tao sa ilang mga paglapas, pasaylon usab kamo sa inyong langitnong amahan. 15, apan kung dili man kamo mopasaylo sa mga tao sa ilang mga paglapas, ang inyong amahan dili usab mopasaylo sa inyong mga paglapas. So, if you are not willing to forgive others, So kung dili kita andam nga diin mo hatag pasaylo sa uban, you should not expect that God will forgive you. dili kita makapaabot nga ang Dios mohatag po nato pasaylo. This is why it's such an offense to God. So usa kini usa kini sa hinungdan nga diin makapahatag og pagsakit ngadto sa Dios. Because every one of us are deserving of the wrath of God. Tungod kay matag usa kanato ang mayan diha sa kapungot sa Dios. We don't deserve the forgiveness of God. So dili kita ang ngayan nga diin hatagan tag pagpasaylo sa And Ginoo. yet God gave us His Son Apan ang Dios nagahatag sa iyang bugtong anak so we could be forgiven, aron kita mahimong mapinasaylo, so we could be saved, aron kita maluwas, washed in the blood, nga mahugasan siyang habiling dugo, completely forgiven. nga diin gipasaylo gyud ang tanan. You know, the Bible says Kalapasan. that God takes your sins and buries them in the sea of forgetfulness. Nga diin ang Dios nagaingon nga ug gikuha ang imong kalapasan unya kini siya gilabog ngadto sa layo ug gikalimtan. And the Word of God says His mercy is new every morning. So nagingon ang pulong sa Ginoo nga diin ang kaluoy nagakabag-o kini siya matag adlaw, matag buntag. He said, I will blot out your sins. I will erase them. Nagingon siya og iyahang gipapas ang tanan nimong mga kasalanan kalapasan. And I will never bring them up against you Og again. ningon siya og dili na nako na hinumduman pa. Now, this comes from the heart of God. So kini siya nagikan gayud sa kasing-kasing sa Dios. So look at Matthew chapter 5, verse 23. He says, 23, Matthew 5:23, therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, verse 24, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Sa 23 sa kapitulo 5 sa Mateo, busa kung ikaw magadala sa imong halad ngadto sa halaran og diha mahinumdom ka nga ang imong diayng igsoon may gikasuk-an man batok kanimo, 24 nan biyae ang imong halad diha sa tubangan sa halaran ug umadto ka og pakig-uli una sa imong igsoon ug unya bumalik ka ug ihalad mo ang imong halad. Now this is where the pride comes in. So dinhi nimo makita ang ining garbo. Notice here, he says, if your brother has something against you. Diri atong masayron nga nagingon kung ang imong igsoon nasubo batok kanimo nasilo kanimo. He's not even talking about your unforgiveness. He's talking about their heart being against you. So wala siya maingon nga ikaw dili mapinasayloon pero ningon siya nga diin sila nga diin adunay kining likramo batok kanimo. And he said, leave your gift at the altar. Og naingon siya biyae ang imong halad diya sa tubangan sa halaran. And go to your brother. O adto una sa imong igsoon. And be reconciled to them. O pagpasiguli una kaniya. And then come back and offer your gift. O pagkahuman balik unya ihalad na ang imong halad. So even if I know someone has something against me, So bisan pa nga din dunay kining tawo nga din nasilo batok kanako, I'm supposed to go to them nga din ako muadto gayud ngadto kaniya. and say, let's be reconciled. O magaingon nga din magpasiguli ta. But it's pride that stops us. Apan ang garbo mo ay makapugong niini. Well, I'm not the one that's mad. I'm not the one that's angry. Why should I go to them?
Oh, moingon nga, oy ngano man nga wa mo ko masuko ngano moadto mo ko niya. You know, they're the ones that are against me. Oh, nga din nga siya may dili. Oh, siya may kanang batok kanako. But that's pride. So kana siya di ay nagisgot metungod sa garbo. That's not the love of God. So dili kini siya diha sa gugma sa Dios. The Bible said that Jesus left the 99 to go after the one. So ang Biblia nagasulti nga din si Ginoong Hesus yang gibiyaan ang 99 o yang gipangita ang usa. Jesus said to love your enemies. Nangingon si Ginoong Hesus sigugma ang imong kaaway. If you only love those who love you, what reward do you have? Pag nangingon siya kung mao ra imong higugmaon tong higugma kanimo unsa mo kunoy balos nimong madawat. He said even the sinners do the same. Nangingon siya bisan ang mga makasala o mga dautan ila man ang gibuhat. But God said to love your enemies. Apan si Ginoong ang Dios nagaingon higugma ang imong kaaway. We need a new love of God in our hearts. So nagkinahanglan ta og bag-o nga gugma diha sulod sa tong kasingkasing. Not a heart of bitterness Dili kining kasing-kasing sa kapaitan or pride o kining sa garbo or anger, o kasuko but a heart of brokenness o din kana siya usa ka kining kasing-kasing nga diin nadugmo. for those who have offended us, Tungod og alam kanila nga di nakapasakit kanako. for those who have strayed from the Lord. So alam kanila nga di nangawala gikan sa Ginoo. That's the love of God So kana siya gugma na sa Dios that's willing to forgive. nga andam mo pasaylo. See, the Bible tells us not to rejoice in iniquity or sin. So ang Biblia nagasulti nga dili kita magakalipay ni anang pagkasala. And the word even says, don't rejoice when your enemy falls. Ang Biblia nagasulti nga diin ayaw ikalipay kung ang imong kaaway nahulog o nasukamot. And the Bible says to consider yourself lest you are tempted. Nga din, ang Biblia nagasulti nga din ato po diay nga isipon atong kaugalingon nga din kita usab moagi sama ni ana. So we need the love of Christ. Nakinahanglan gayud kita sa gugma ni Kristo. But so many Christians are self-focused. Ang daghang mga Kristohanon ila ra yung kaugalingon mo ilahang gilantaw. That's what unforgiveness is. Og dinha mahitabo nga din ang pagkadi mapinasayloon. It's focusing on yourself Kana nga kining nakatumong ra kita sa atong kaugalingon. instead of looking to Christ. Nga imbes nga mulantaw ra tawo mututok kang Kristo. See, the Bible says our war is not with flesh and blood. Ang Biblia nagasulti nga atong pakigubat dili batok sa unod ug dugo. People are not our battle. So ang mga tawo dili na sila may atong kaaway. Forgiveness is Jesus on the cross. So ang pagpasaylo naara gyud kang Ginoong Hesus dito sa cross. When they put the crown of thorns on him, Sa diha nga gibutangan siya og korona nga tunok. when they nailed his hands and his feet, Nga diin ang lansang lapos sa iyang palad o sa iyang mga tiil. when he was thirsty, Sa dihang giuhaw siya, and he said, Father, forgive them, pag mayroon siya, nituaw siya, amahan ko, pasayloa sila. for they know not what they Kaya do. wala sila masayod sa ilang gipuha. That was the enemies of Christ. So, mao ka na ang kining kaaway ni Kristo. They were under the power of Satan. Nga diin, diha ilalom sa gahom sa ni Satanas. And yet Jesus said, Father, forgive them. Og si Ginoong Hesus mingon, pasayloa sila. You will never reach the lost So, dili kayo kita makakapot sa mga nawala. until you have the love of Christ inside of you. Hangtod nga diin, aduna kita'y tinuod nga gugma ni Kristo dito sa atong sulod. Until you are willing to lay down the bitterness. Nga diin, hangtod nga diin kita andam, nga diin mo hatag o diin mo pahigawas ang ato nga mga kapaitan. And forgive those who have hurt you. O diin, ato nga pasayloon ang mga nakapasakit ka na. Now, Jesus said that it is impossible that offenses would not come. In Luke 18, Jesus said, people will offend you. It's impossible that they won't. It will happen. So, kana siya, imposible kuno nga diin ang mga nakapasakit nga dili kini siya moabot nga kaniya. No matter who you are, people will hurt you. So, bisan unsa pa ta, ang mga tao nagay time nga di masakitan o makapasakit nato. But it's how you respond. Manong sa man kuno ato nga
tubag niini. Do you quickly forgive? So sayon baka kayo nga mo pasaylo? Do you get your eyes on Jesus? Nga din mohang matay mo bang itanaw kang Ginoong Hesus? Do you go to the Word of God, Nga din mo adto baka sa pulong sa Ginoo? the one who is the bread of life, Nga din kaniya nga din siya mao ang tinapay sa kinabuhi. the one who forgave you? Nga din siya lamang nga din makahatag pasaylo kanimo? Or do you harden your heart? O din imo bang pagkahion ang imo nga kasing-kasing? This is dangerous for the Christian. Usa kinis kamakuyaw gayud nga bahin sa usa ka Kristohanon. Sometimes, if Satan knows all he has to do is to offend you, then every time you turn around, somebody else is going to come along, because the devil knows that's all it takes is for somebody to offend you, that you would be broken and not walking by faith. O din nga na mga panahon nga din na itaw makapasakit kanimo din ikaw mahimo nga mahugno ang imo nga kaugalingon. Now, I want to talk about forgiveness for a second. What is biblical forgiveness? So unsa man gyud ang gitudlo sa Biblia may tungod sa pagpasaylo. Because I think there's a reason some Christians don't want to forgive. So tungod kay adunay mga pipila ka mga Kristohanon naghatag og rason nga dili sila gusto gayud nga mo pasaylo. Because in our minds, Tungod sa ilang panghuna-huna, we think that if I forgive them, I am excusing their sin. nga din naguna-una sila nga din sa diha nga mo pasaylo sila so murag ilang ipahigawas ang ilang sala. If I forgive them, I'm agreeing with what they did. Nga din naguna-una sila nga kung ako silang pasayloon sama ra nga ako silang gitugutan o giuyonan na nako ang ilang sala. But forgiveness is not agreeing with sin. Apan ang paghatag day pasaylo dili ni kay kining pag-uyon diha sa sala nga mga buha. It is simply releasing the anger and bitterness of your heart against that person. Apan kana day siya usa lang kabutang nga din imong ipahigawas ang mga kapaitan o din kasakitan nga naa diha sa imong nga kining sulod alang anang tawhan. And instead, walking in love towards them. Adin maglakaw diha sa gugma diha kaniya. They may not even be your friend. They might be somebody that's not a big part of your life, but in your heart, you have forgiven and released them unto God. So diha des alang sa Dios nga din ato ni nga ihigawas ang ato nga kasing-kasing nga din maghatag tag pasaylo ni bisan kinsa. We see this with King David. So kini atong makita sa kinabuhi ni Haring David. His stepfather Saul betrayed him. So yaha nga kaning amahan kaning ama-ama nga din naga kaning naga traidor kaniya nagbudi kaniya. He became jealous of David's anointing. Nagsugod siya sa pagkasina o diha sa dihok ni David. And for years, King Saul chased David through the wilderness. Og din niabot ang katuigan nga din si kining David iyaha nga gigugod ngadto sa og gipangita sa kamingawan. And David never excused his sin. So si David wala gayud niya kini siya gibali wala lamang ang iyang kasalanan. When he encountered Saul, he spoke the truth. Sa diha nga din iyang gikahibalag gikaabot si Saul iya gayud nga gisultian sa tinuod o kamatuoran. But we know that David forgave Saul. Apan nakahibalo si David nga din si David iyang gipasaylo si Saul. When Saul died in the battle, Sa diha nga din si Saul namatay diha sa panggubatan. David mourned for him. So si David nagasubo may tungod kaniya. He was broken over his death Nga din siya gayon nahugno may tungod sa kamatayon ni Saul. because he had forgiven him. Tungod kay siya naghatag magpasaylo kang Saul. And David was the man after God's Pag heart. si David siya ang tawo nga diin sa usama kasing-kasing sa Dios. So, we have to understand, when we forgive, we're simply releasing someone. We're letting go of the anger and bitterness of heart. So ato mas masabtan nga diin sa diyang magpasaylo ta ato aday nga diin sa likway ang mga kasuko ug mga kapaitan nga nasa atong kasing-kasing. So,
Let me give you a good test. So maghatag ko ninyo og maayo nga pagsulay. The person that you say that you have forgiven, Ang tao nga din magaingon nga din imo na siyang ipasaylo. yeah, I forgave them. Then magaingon ka nga din ako na siyang ipasaylo. Are you able to pray for them in peace? So ikaw makahimo baga sa pag-ampo kaniya o nya doon na kay kalinaw. Are you able to pray for their blessing? So makahimo baga sa paghatag kaniya pag kining hatag kaniya og mga pagpanalangin. Do you want to see them walking in the fullness of God? Nga din gusto ba nimo siyang makitaan nga din maglakaw niya nga kaugnganan kauban sa Dios. Because that's a great test to see if you're truly free. Nga din usa ka na siya sa dako nga din paghatag og pagsulay. Or if you hear their name, O din sa makadungog ka siyang ngalan. does your heart start to race? Nga din ang imo nga kining kasing-kasing mubati ba. You start to get anxious. So mubati ba kining kabalaka Maybe you haven't forgiven. or kana siya nga din murag wala pa nimo na siya mapasayon. You know, I have a family member that is still using drugs. So sa parte sa akong pamilya nga din nagpapili nga din gamit paghihapon yan ang ginadili nga drugas. And this is somebody who I don't speak to anymore. Nga din adunay nga wala may makasulti nato kaniya. He is continuing in his sin and has stolen from our family and done many terrible things. Nga din tungod ka nagpadayon gihapon siya ni anang mga bisyo, anang nga butang niya kining among mga butang ipangkawat na. And so even though we have no relationship, Bisan pa nga walay kining relasyon nga kaniya. I still love this person. So nagpabilin nga din ako na higugma ana nga tawo. I truly want them to be saved. Ako nagpabilin nga gusto nako nga din siya maluwas. I want them to repent. Gusto na nga din siya mo abot ang panahon maghinulsol. There's nothing in my heart that is happy to see their failures. Nga din walay bahin sa kasing-kasing nga din makalipay ko nga makakita sa iyang mga kapagkiyas. So it's okay to have boundaries. Nga din kining okay nga dunay mga utlanan. It's okay if someone is still in their sin to go another direction. If someone is still in their sin, to go your own direction. Mga din usa ka tawo nga din naagyampon sumusalaw din mo adto sa lain usab nga din padulngan. But make sure that you forgive them. So ato ra gyud siguruhon nga din ato silang mapasaylo. Because if you don't, it will torment your soul. Kung dili nato na buhaton, di ta makahatag pasaylo kini siya makahatag og pagsakit sa atong kalam. So Jesus talked many times about forgiveness. So daghan nga panahon nga si Ginoong Hesus nagsulti may tungod sa pagpasaylo. Now as we close, I want to go to one more scripture. Let's go to 1 Peter chapter 5. So unang Pedro kapitulo 5. I want to talk for just a moment about pride. So kini siya nagasulti may tungod sa garbo. So the reason most of us don't forgive is because of a spirit of pride. So usa din sa hinungdan nga ang tao dili makahatag og pagpasaylo tungod sa espiritu sa garbo. We think that we know better than God's word. So naguna-una ta nga din kini siya kani maayo kay sa pulong sa Dios. I mean, again, they hurt me. They deserve this. Nga din makapasakit niya kini siya angayan ra pud niya. But we see the martyr Stephen, just like Jesus. Stephen was being stoned, and he said, Lord, do not lay this sin to their charge. So ito nga hinumduman ang kinabuhi ni Stephen sa diyang gibato siya sa wa pa siya mamatay mingon siya pasaylowa sila kay wala sila masayod silang gibuhat. Gingnan niya ang Ginoo o ang Dios. Now, 1 Peter chapter 5, verses 5 and 6, if someone would read the Messiah. Kay ginsan basa. Unang Pedro 5:5 ngadto sa 6. English na lang, walay Bisaya.
Amen. Amen. So, verse 5, he says, be clothed with humility. So, ingon diri sa versikulo 5 siya nga, panagsunob kamo sa pagpaubos. Because God resists the proud, but He gives grace to the humble. Kaya ang Dios batok sa mga mapagarbuhon o siya naghatag og grasya sa mga mapausanon. Now, there are 3 sins the Bible mentions in 1 John. So, adunay tulo ka mga sala nga diin kining gisulti diri sa unang buwan. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So, kini siya pangibog diha sa unod ug pangibog sa mata ug garbos kinabuhi. But it says here that God resists the proud. Og diri sa atong gibasa nagsulti nga din ang Dios batok may tungod sa mga mapagarbuhon. It's pride that says, I don't need a Savior. Usa ka kining garbo kini nga din magaingon nga wala ko makinahanglan og manluluwas. Pride says, I don't need to be forgiven for my sins. Nga din ang garbo nagaingon nga din wala ko makinahanglan nga mapasaylo sa akong mga sala. And pride says, I don't need to forgive others. Og ang garbo mosulti nga din wala ko makinahanglan nga mohatag og pagpasaylo ngadto sa uban. Now, pride is the very thing that made Lucifer fall from heaven. So ang garbo mao kini usa ka butang nga din nakapatambok ni Lucifer gikan sa langit dinhi sa yuta. The Bible said his heart was lifted up. Ang Biblia nagasulti kitungod kay ang iyang kasing-kasing ni dako. And he said, I will exalt myself above the throne of God. Og nagingon siya nga og akong ipahiluna ang akong nga kaugalingon ibabaw sa trono sa Dios. And Satan fell from heaven. Og Satanas nahulog gikan sa langit. Because in his pride, he rebelled against God. Tungod sa iyang garbo siya ning supil batok sa Dios. And pride manifests itself in many ways. So ang kining garbo siya madayag sa daghang nga paagi. So a lot of us are so worried about what everyone else thinks. Nga din daghan kanato nga din nabalaka sa bisan unsa. And the Bible says, if I should please men, I would not be the servant of God. Adin ang kasulatan nagtugan nga di wala kita magpahimuot sa tao kung dili kita mga ulipon, mga lagat sa Dios. See, pride exalts yourself, Kay kini ding garbo makapataas ni sa atong kaugalingon. but humility exalts Jesus Christ, Apan ang pagpaubos nagabayaw kang Ginoong Hesus. who is the highest in your life. So kinsa man ang kining taas nga naa sa mong kinabuhi. We would say Jesus. Nga diin magaingon ta nga si Ginoong Hesus. But is that really true in our life? O kini siya tinuod ba gayud naa sa atong kinabuhi. Is He the highest in our lives? So siya magyud ang naa sa taas nga bahin sa atong nga kinabuhi. So, we're pretty much out of time. It's already 4:30, but as we close today, I wanted to mention pride with unforgiveness. So, nadin ako nga gisulti may tungod ang kining garbo ug ang pagkadi mapinasayloon. Because that's really the only thing that would keep you from forgiving someone. Nadin kini day nga butanga nga din makapahatag kanato nga makapasaylo ta ngadto sa uban. And the Word of God says that pride goes before destruction. So ang Biblia nagasulti nga din ang garbo naguna diha pa sa pagkalaglag. And a prideful spirit before the fall. Ug diin kini ang garbo sa espiritu sa dili pa ang pagkahulog. So today, let us repent. So karon nahanglan nga maghinulsol ta. Let us first ask God for His forgiveness, Nga din kita mo'y una nga din mangayo sa Dios ug pagpasaylo. for the pride of our heart. Tungod sa kining paggarbo sa atong nga kasing-kasing. As husbands, as wives, So ingon nga asawa ubana, as families, ingon nga pamilya friends, o higala, that we would have a spirit of humility, kinahanglan makabaton kita ang espiritu sa pagkamapausanon. a heart of mercy, Adunay kasing-kasing sa pagkaluoy. and a heart of love. Adunay kasing-kasing sa gugma. So today, let us repent. And then secondly,
let us open our mouth and forgive those who have offended us. So atong mabuksan atong baba ug din magahatag-tag pagpasaylo kanila nga din nakapasakit kanato. So if you're here today and you know I need to forgive, So diha nga kadungog ta karon, so kinahanglan na ita sa pagpasaylo. you have to open your mouth. Kinahanglan nato dahil nga ablihan atong baba. Say their name and say, Lord, I lay them down at the altar. O din ato nga isulti ang iyang ngalan. O din magpaupos ta diha sa halaran. Lord, today I give them to you. Na Ginoo, akong ihatag og tugyan nga kanin. And Lord, I choose by an act of my will to forgive them. Nga din akong pilion, nga din ang imong kabubuton mo'y mutuman. And when you do that, I believe there are people in this very place that will experience freedom for the first time. There are people here that will experience freedom today. So dunay tawo nga din naa karon, nga din unang higayon nga din makasinati og kagawasan. So, let us close and sing to the Lord. And I encourage you today to come to this altar. Come to the altar and cry out before the Lord and be free today in Jesus' name. Hallelujah.